Magandang hapon sa lahat. Kaya kami nandito, kami ay nag-file ng formal against General Macapas sa ginawa niya sa mga kapatid ko. Yun lang po at magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon upang samahan ang Patidongan Brothers para sa filing of administrative case laban po kay dating CIDG Director Macapas. From Billionario. Sir, kindly approach the mic. Good afternoon po. Sir, Joash po from BNC. Sir, first, ano po yung nature ng complaint na ito? Ito ba yung tungkol pa dun sa dati na pinapapirma umano ng affidavits? Kay Sir, ano po, Don. Tungkol naman ito doon sa pagpasundo ko sa mga kapatid ko para additional na witness, which is na iba yung sinasabi niya sa interview sa inyo. Sir, sorry, follow-up lang po doon. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin siguro yung details nung sa pagsundo po na yun? Ano po yung involvement ni Macapas po doon? So hanggang doon na lang siguro gawa ng na-file na namin. Sorry, last na po. Kay ASEC Ellie na lang po. Sir, what is the position of DOJ po dito po since nauna nang nagsabi ang PNP before na parang pinabulaanan nila yung ilang accusations niya against General Macapas po? Ang DOJ naman ay very supportive dun sa ating mga witnesses kasi kailangan natin sila para mag-prosper yung kaso sa hukuman. And kung mayroon mang mga deviation dun sa direction ng investigation, dun kami nakikialam. Dahil we all expect that all those involved in the investigation of this case their actions will be aligned with the DOJ direction. So yun ang nakikita namin na dapat lahat ng direksyon namin ay patungo sa conviction. Kung meron tayong mga witnesses na lumulutang, na pinaghirapan din naman ang ating mga investigators, dapat ang treatment sa kanila ay ayon sa inaasahan nating aksyon ng investigation agency. So, kaya nandito kami upang samahan, asistehan ang reklamo ng ating mga witnesses laban dun sa mga opisyales na inaakala natin na maaaring nagkamali sa kanilang aksyon bilang parte ng investigasyon. Thank you. Next, may we call on Mr. Gary De Leon from TV5. Kindly approach the mic area. Thank you. Kay Mr. Lakim, Sir, nag-file kayo kay General Romeo, pangalan nito, Macapas. Ano ba yung naging reason bakit kailangan mag-file ng affidavit laban kay General Macapas? Nahirapan ka ba? Pinahirapan ka? Pinersa ka? Bilis na ka kinuha sa Cambodia? Ano ba nangyari sa'yo? Gusto lang po namin lumabas yung katotohanan. Yun lang po. Basically kasi, narinig ko yung interview ni General Macapas. Parang sinasabi niya, inutusan lang siya at galing din naman sa DOJ. Meron din yatang basbas ng DOJ yung paglakad nila papuntang Cambodia. Bakit si General Macapas lang, hindi yung buong team na humuli sa iyo? No comment po ako dyan. Okay, thank you. Thank you. May we now call on Mr. Mario Batigas from Latigo News TV and Latigo Newspaper. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Chairman, Vice Chairman na Kalinisan. Sir Totoy, nabanggit nyo sa mga interview at interview ko rin sa iyo ay sinasabi mo na talagang pinakialaman, pinahimasukan ni General Macapas yung mga witness. Ipinatawag niya para
i-divert yung kaso at maaring baliktarin laban sa iyo at ikaw ang gustong gawing mastermind dito sa 34 missing sa Bungeros. Yes, katulad ng sinabi ko noong nakaraan, ang hirap yung tuta na susunod doon sa bulldog ba? No? Ang gusto ko lang talaga, wala akong ibang intensyon dito, ang gusto ko lang matanggal si General Macapas at ma-dismiss sa serbisyo niya. So ang request mo, gusto mo talaga matanggal si General Macapas? Yes, opo. Bakit naman kaya gusto mo siyang matanggal? Dahil gaano ba kalaking kasalanan niya? Ginamit pati ng abogado ni Mr. Atong Ang na si Attorney Villarreal yung mga sinasabi ni Macapas doon sa interview na sinabi niya, itong pagsundo niya sa mga kapatid ko ay covert daw, sarili niyang kalaman. Thank you. Thank you. May we ask our media partners, are there any more questions? Yes, sir. Please state your name and affiliation. Thank you. Hi po. Good afternoon po. Bea po from Bomba Radio Philippines. Sir, direct question lang po kay Elaki. Sir, nung nahuli po kayo sa Cambodia, did somehow po, no, if it's a yes or no question lang naman, sir, may nalabag po ba si General Macapas doon po sa kung paano ka po niya hinuli or kinuha sa Cambodia? Ano pong, yes or no question lang, sir, ano po bang nagawa niya? Meron po ba siyang nalabag doon sa inyong karapatang pantao, if ever, sir? Meron po. Malaki ang ano niya sa pagkahuli namin. Pagkuha niya sa amin. Una, hindi niya kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. Yun lang. So, dahil dun, sir, kaya kayo naghain ng complaint. And, Yes. sir, kay Julie Patidongan. Sir, ngayon pong nahain nyo na po yung complaint laban kay General Romeo Macapas and ina-expect nyo po na maaalis po siya sa serbisyo. Ano po kayang next step po dito? If ever po ba na naalis na po siya sa pwesto, masasatisfy po ba ang inyong inyo pong pakiramdam dahil po naalis po siya sa pwesto, if ever, sir? Yes, gawa ng siya mismo. May isang pamilya na nagsabi na katulad nung nakaraan na tinuturuan na baliktarin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. Ngayon, nangyari yung time na yon, nakausap ko yung isang major na sinabi sa akin, Sir, hindi ko gagawin yan kung walang nagutos sa akin. Sa madaling salita, sinabi ng isang major, inutusan siya ni General Macapas. Okay, sir, thank you po. Sir, last question na po for Attorney Kalinisan. Attorney, since nabigay na po yung complaint sa inyo, ano na po yung balak natin gawin dito sa mga complaints na ito? Do we start na po a motu proprio investigation po sa case po ni General Macapas, sir? There's no need for a motu proprio kasi may complainant. So there's a live complaint filed by 2 complainants. So under the process, i-evaluate to ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o ating IMIS. Kung feeling nila dapat magtuloy ito, papasagutin muna si General Macapas. After which, silipin pa nila kung dapat pang magpatuloy ito, ipapasa nila to sa ating legal service at i-formal charge nila ang mga kinaukulan, yung mga nababanggit na mga pangalan dun sa complaint affidavits nila. Candidly, I have yet to read the complaint. Sinusubukan ko basahin kanina, hindi ko natapos. Nasa page 1 pa lang ako. Hindi ko pa alam kung sino ang mga hinahablan nila at kung anong mga kadahilanan. So let us see. Atin naman, ang pangako natin sa taong bayan, due process. We will give due process sa lahat. Kay General Macapas at kung sino pang mga nandun sa complaint affidavit ng mga Patidongan, hindi natin kinokondem sila kaagad. Pakikinggan natin sila. Pero kung sa investigasyon at sa hearing at sa aming deliberasyon, meron sila pananagutan, hindi kami matatakot na patawad sila ng nararapat na parusa. Thank you, sir.
Thank you. Next, we have question from Ms. Marlene Padiernos from DZMM. Hi, sir. Hi, sir. Good afternoon. Kay Mr. Julie Patidongan po. Sir, I understand nagsampa na kayo ng kaso, ng complaint affidavit dito kay General Macapas. Madadagdagan po ba yung high-ranking officials po na sasampahan po ninyo ng complaint dahil po doon sa sinasabi ninyo kanina na parang hindi kanais-nais na pag-aresto sa kapatid po ninyo? Hanggang doon lang. Kay General Macapas at saka sa kasama niya pati yung abogado na nagturo ng mali doon sa isang investigador. Yung kasama po na tsaka abogado na binabanggit ninyo, kasama po ba ito sa complaint affidavit na final ninyo ngayon? Yes, kasama si Attorney Consina. Sorry, sir? Attorney Consina. First name po, sir? Hindi ko lang ma-recall ang first name niya. Tapos yung isa po pong kasama po, sir, mabibigyan niyo po ba yung name? Si Attorney Encarnacion, pero nandun na sa file namin. Alright, sir. Thank you po. Thank you. Next, may we call on Mr. Michael Goyagoy from DZXL. Kay Sir Julie Patidongan. Sir, may mga observation po na parang lahat na lamang po ng mga inyo pong mga dinagugustuhan, ng mga sinasabi sa inyo, mga nakakabangga ninyo, ay parang lagi nyo pong kinakasuhan. Any comment on this po? Hindi totoo yan. Ang sa akin dito, na alam ng taong bayan na mayroong mga tao na gusto sirain ang aking pagkatao. Kaya naman ako nagagalit, hindi galit. Gusto ko lang ipaglaban yung aking karapatan. Thank you po. Are there any more questions from our media partners? Yes, sir. Gandang hapon po. Emil Sumangil ho, sa GMA. Bisayo, sir, kanina ho, nagharap ang pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Pati ho yung mga akusado. Kwentuhan nyo lang kami, sir. Dumating din ho ba yung mga pulis na inaakusahan dito sa kaso? Yung totoo, sadyang wala ako sa kwartong yon kasi hindi pa panahon para makita ko kung anong nangyayari sa investigasyon. Nagkaroon kanina ng isang hearing kung saan pinatawag ang mga nagko-complain. Nandun ka ba kanina? O, nandun si alias Totoy, nandun din yung mga pamilya ng ibang biktima, nandun yata yung mga abogado ng mga pulis. Hindi ako sure, nandun ba yung mga pulis? Nandun yung mga pulis? Nandun? So, nandun din yung mga pulis. So, nagkaroon ng hearing kanina, nagharap ang dalawang partido. From there, may mga inutos, nagmarka na mga ebidensya, sinilip yung mga affidavit, yung mga issues na kailangan na pwede nang aminin, inamin na. Kumbaga, pinapaikli yung maaring maging proseso. Doon yun ang nangyari kanina. At hindi ko pa alam kung yung iba pang detalye kasi